yung ginagawa ninyo para maiwasan yung inaasahang darating na traffic dahil sa mga repair ng mga lansangan? Opo, unang-una po, siguro unahin ko yung preparations for Semana Santa. Magkakaroon po tayo ng deployment na more than 2,500 employees or personnel. Kasama po dyan ng traffic enforcers, road emergency group, mga emergency personnel. Deploy din po tayo ng mga tow trucks, prepositioning po ng ating ambulance. At babantayan po natin yung mga pangunahing mode of transportation tulad ng mga bus stations, pier at ating airport para masiguro po yung safe at convenient na paglalakbay ng ating mga kababayan. Ganun din po, pinayagan po natin ang bus dumaan sa EDSA starting April 9 between 10 p.m. to 5 a.m. Pero starting April 16, 24 hours po pwedeng dumaan sa EDSA ang mga buses hanggang April 21 ng 5 a.m. Pero bawal po ang tawid. Ang pwede lamang po kung galing sa north yung bus hanggang Cubao lang po at kung galing south hanggang Pasay lamang po. Yung road diggings naman po, papayagan po natin sila starting April 16 hanggang ng 11 o'clock hanggang April 21 ng 5 a.m. 24 hours dahil maluwag naman po ang traffic niyan. So sasamantalahin po natin para po magawa itong mga road diggings po na ito. So yun po yung update natin sa Semana Santa and road diggings. Ipopost po namin sa social media accounts namin kung saan-saan po itong mga road diggings na to all over Metro Manila. Yung pending rehab po ng EDSA, nag-meeting po kami noong April 1 actually. May mga konting adjustments na lamang po na kailangan gawin. At soon, mag-a-announce po kami ng mga preparations, adjustments na lalong-lalo po sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. Meron naman po tayong mga mitigating measures na ilalatag po sa ating mga kababayan para po sa kanilang kaalaman, para maplano po nilang mabuti ang kanilang pagbiyahe, lalong-lalo na sa pag nag-start na yung pong rehab ng EDSA. Linawin lang po ako regarding po yung prohibition na inisyo namin sa pagpa-vlogging ng aming operations. Ang pinagbabawalan po namin ay ang empleyado namin na mag-vlog personally or mag-bit-bit po ng vlogger. Dahil ang nangyayari po kasi, parang nagiging, instead po na gawin yung aming trabaho, parang nagiging vlogger na po lamang at yung ginagawa po ng aming empleyado ay para sa content na lamang. Gagawin na lang po namin, marami po nagpo-question yan, baka daw po mawala yung transparency namin sa pag-execute ng aming trabaho. Magsasama po kami ng aming mga tauhan na naka-body cameras or magtitake din po ng documentation. At yan naman po ay ipopost namin sa social media pages namin. Ganon din po, hindi naman namin po pagbabawalan yung mga ating mga kababayan kung nakita kami nag-ooperate na kuna ng video yung actual operation. Pero ang pinagbabawal po namin ay yung nagbibit-bit po ng vloggers. Unang-una, napakarami na po naming na-receive na request na humihingi ng schedule yung mga vloggers po para sumama sa aming operations. Ayan po ay atin na pong tatanggihan. Again, dahil para umiwas na rin po sa kontrobersya dahil unang-una parang napapagbintangan po kami na kumikita dito po sa pagbablog po ng aming mga operations. Kaya again, ang pinagbabawalan po namin ay yung aming mga empleyado at yung pagbibit-bit po ng mga empleyado ng mga individual vloggers. Pero again, hindi po kami magbibigay ng schedule. Pero kung matsyempohan nyo po yung aming mga enforcers na naggumagawa ng kanilang trabaho, hindi naman po namin pagbabawalan kayo
or in the public in general, nakunan yung pong ating mga operasyon, lalo-lalo na po sa kalsada. Tignan yung EDSA rehabilitation, ano yung components nito? Gaano katagal bago matapos ito? Ang estimate po ng DPWH ay mga 2 taon. Kasi po pag nagsimula ang rehabilitasyon ng EDSA, during ASEAN titigil din po para po mawala yung traffic during the conduct ng ASEAN dito po sa ating bansa. Ano yung gagawin dito? Yung i-repave yung buong stretch ng EDSA? Actually, hindi na nga po siya rehab masasabi nating overhaul or replacement na Kasi tatanggalin po lahat ng simento, aayusin po yung base, lalagyan ho uli ng mga bakal, tapos sisimentohan po. Pag nasimentohan, lalagyan pa po ng asfalto. So, talagang total replacement na po. Yung huli pong major rehab ng EDSA happened almost 50 years ago. Masasabi po natin na long overdue na rin po ito at kailangan na po dahil po yung una-una yung design niya hindi na po kayang i-handle yung volume at saka po yung mga bigat ng mga sasakyan. At yung wear and tear po talagang medyo nagka-catch up na po doon sa kalsada. So, kung tatanungin nyo naman bakit ngayon lang, siguro po dahil may political will ang ating Pangulo na despite the fact na this will create inconvenience sa ating mga kababayan, alam naman po natin, malamang makikriticize po tayo dahil kahit ano pong sabihin natin, magdudulot po ito ng pagbigat ng traffic. Pero gusto po ng Pangulo natin na maisaayos na yan sa lalong madaling panahon. Dahil alam naman po natin after ng rehabilitasyon yan, ay magdudulot naman po ng convenience sa ating mga biyahero na gumagamit ng EDSA. Paano yung mga private motorists na dumami since di ba, the past years? Yes po, meron naman po tayong mga ilalatag na mga mitigating measures. I'm not at liberty to disclose it right now because gusto po namin i-present siya ng mas komprehensibo sa mga darating na araw. Siguro bago natin buksan yung sa question ng ating mga kasama sa media, habang mainit pa, yung malakas na lindol sa Myanmar. Of course, alam natin ng MMDA na nangunguna. Bigyan ko rin ng konting background. Si MMDA Chairman Don Artes, nung siya bata pa, ito'y nasanay sa disaster preparedness sa Bicol. So, sanay siyang hinahabol ng putok ng lugar. Kaya alam niya yung disaster preparedness. At tanong ko po sa inyo, na-review niyo ba yung plano natin, just in case the big one? At sa inyo bang assessment, kinakailangan dagdagan ito? O may alisin, may ipalit na bago? Una-una, gusto ko lang po ipaalam sa ating mga kababayan na ang MMDA po ay part ng humanitarian and rescue contingent na ipinadala po sa Myanmar. Dala po niyan yung ating mga equipments na mga high-tech light locators, mga sound detector, at iba pa pong mga gamit na pang-rescue. Meron pong JICA study kasi regarding preparation para po sa the big one. At yan po ay lahat po tayo pinangangambahan niya na sana wag dumating sa ating bansa, lalong-lalong na sa Metro Manila, yung pong ganyang kalakas na lindol. Kaya po kami sa MMDA ay patuloy na nagka-capacitate, nagtitrain ng mga LGU rescue personnels, at kami mismo, continuous po, yung atin pong pag-upgrade ng facilities, pagtitrain ng tao, even abroad, nagpapadala po tayo ng tao para magkaroon ng exchange ng knowledge, makuha natin yung international na standards sa paghahanda sa rescue operations. In fact, I can show you later po, meron po tayong itinatayo sa atin pong lupa sa Carmona, Cavite
na napakaganda po, na nandito po siya sa aking cellphone na facility po ito na um, world-class na training center po. Nasimulan na po ito and hopefully matapos po ngayong taon na to. Pwede po namin bigyan ng kopya yung ating mga media para po dito. Ito po ay merong rappelling tower, meron po siyang confined space, may training center, may collapse structure, may rack building, at iba't iba pa pong pasilidad kung saan pwede po magsanay yung ating po mga personnel po ng LGU. At ang plano po namin, pagkatapos pong sanay yung mga personnel dito po sa ating sa NCR, tatanggap po tayo ng mga trainers mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya po trainers dahil ang ibibigay po natin ay trainers training, meaning ang ititrain po natin ay yung pwedeng magturo para pag-uwi po nila sa kanilang probinsya ay maituturo po nila yung kaalaman na makukuha po nila dito po sa MMDA training facility. As we speak. Yung pong current speed ay yung average last year is about 20 kilometers per hour. 21 kilometers per hour. At yung pong ating volume is around 419. Average po yan for the whole year. Alam naman po natin, ang carrying capacity lamang ng EDSA ay 250,000. So, halos doble na po yung pong sasakyan. At yung pong ating average vehicle per day sa NCR, from 3.6 million noong pong 2023, ngayon po ay 3.85 million na. Meaning nadagdagan pa po ng 250,000 vehicles ang lumalabas sa lansangan ng Metro Manila kada araw. So, dito po sa datos na ito, makikita natin na talaga pong napakasikip na ng Metro Manila para sa mga sasakyan. Dahil sobra po talaga ang dami. So just to follow up, tama no? Average speed 20 to 21 kilometers per hour. Yung tumaraan every day, 419,000. By the time na matapos yung EDSA rehab, pagkatapos yung 2 years, yung 20 to 21 kilometers per hour, kano na kaya yan? Well, unang-una po, meron kaming ginawang pag-aaral na kung gagawin ng EDSA at magsasara ng isang lane at walang gagawin kahit anong mitigating measures, ay ang average po sa EDSA ay magiging 17 kilometers per hour lamang. At tandaan po natin, average po yan for the day. Meaning, may mga times mabilis. So, i-expect nyo na po na yung pong during rush hour, mas mabagal po yan, 17 kilometers per hour. Pero again, yan po ay kung walang gagawing intervention. Pero meron naman pong plano ang ating pamahalaan. Marami po yan, several interventions po na na-discuss na namin with DGWH, DOTR, at MMDA na pagtutulong-tulungan po namin para po yung 17 kilometers per hour na mangyayari kung wala nga pong intervention ay maiwasan at hindi po mangyari. Sir, kapag natapos yung total project, do you see an improvement dun sa speed? Yeah. And mga Wala pa po kaming exact na datos kung patapos. Pero dahil nga po magiging makinis na makinis ang EDSA, dahil po siguro tayo po ay bumabaybay sa EDSA, marami pong lubak, hindi pantay-pantay yung daan. Iyan po ay nagpapabagal ng biyahe. Nagkokos ng aksidente na, again, nag-create ng traffic. Iyan po ay mawawala lahat once na ma-rehab po yung EDSA. So, kami po confident na magkakaroon po ng improvement sa pagbiyahe ng ating mga kababayan sa EDSA. So,
Yung speed, yes, definitely will have an effect. Sir, yung ano lang, yung start, kasi I'm reading articles, puro April. This month yung start niya, may date na ba tayo? Um, nung last na nag-meeting kami, inaayos pa yung exact date kung kailan talaga Pero siya magsisimula. this month, DPWH po ang makakasagot niyan kasi yung talaga ang main project implementer po ay DPWH. Kami po ay sa traffic management. So, DPWH po yung makakasagot niyan. And expect po na in the coming days will make the necessary announcement. Yung pong bike lane ba sa EDSA sa panahon ng rehab, aalisin, kasi obviously underutilized. Bike lane. Wala pa pong exact na decision dyan, pero maaari po natin i-consider yun as part ng traffic measures. Pero pag-aaralan po natin, definitely. May study po ba kung itong bike lane na ito, ano yung utilization rate? At totoo bang ito ang nakapagpabagal ng trapiko? Kasi nasayang yung practically isang lane ang nawala. Well, hindi naman po natin masasabi na nagpabagal siya. Underutilized, pwede po dahil sa amin pong datos, mababa lang po yung gumagamit sa kanya daily. So, hindi po naman natin masasabi. At talaga naman po naging effective siya ng pandemic. Nagkaroon na rin naman po ng usapin to revisit yung po efficiency na bike lane sa EDSA. So, during rehab, tingnan po natin kung kailangan din magkaroon ng adjustments dito po sa bike lane sa EDSA. How about yung ano? Dati meron ng motorcycle lane ng EDSA, pero parang tinanggal na totally, ano? Given yung rise ng number of motorcycles ngayon dahil sa online deliveries and so on, is it possible to restore yung motorcycle lane to reduce yung accidents? Wala pa po kaming recent na pag-aaral, but with your suggestion, siguro po, tingnan din po namin yung kung pwede po pong maglagay ng exclusive motorcycle lane sa EDSA. Considering nga po na may bike lane na sa kanan and then may bus lane. So, ang normal po natin, 5 lanes lang po ang EDSA. So, kung magkakaroon po ng tigi-tigisa yan, motorcycle, bike, and bus, hindi ko po alam kung magiging efficient siya. So, we have to study it carefully po. Yung pong mga, of course, dahil matatabo yung mga motorista sa secondary roads kapag nagkaroon ng rehab sa EDSA, maghihigpit po ba kayo sa mga parking dun sa mga secondary, tertiary roads? Tuloy-tuloy naman po yung clearing operations natin. In fact, kahapon po yung scope natin, nag-operate po sila, 54 po yung natikitan at 15 yung nahatak or nato. Tuloy-tuloy naman po yan, pero during rehab, mas i-intensify lang naman po natin at hihingin po natin ang tulong ng barangay at ng City Hall para to ensure na itong mga identified po natin na alternate routes during EDSA rehab ay mapapanatiling bukas buong araw para po magamit na alternatibong daan ng ating mga kababayan. Realistically po, magagawa kaya ng mga LGU ngayon na maghigpit sa parking or sa May 30 na nila pwedeng gawin yun? Tingin ko naman po, dahil po noong matatandaan nyo, sinara yung Kamuning flyover dito po sa EDSA. Nakatulong naman po natin ang lokal na pamahalaan, kasama po ang barangay, na mag-regulate ng mga karsada na ginamit po natin alternatibong daan. So, again, we will seek the help of the LGUs na involved at ganoon din po ng mga barangay at ganoon din po ng ating mga kababayan dahil hindi po ito kaya ng pamahalaan lang. Kailangan po tulong-tulong. Good morning po. I have a question po kay Simon Lee.
As of now, under observation, sa observation namin, ang buong EDSA is already 90% private. Ang nakikita lang namin na ginagamit ng mga commuting public is ng carousel, which is only one lane. So, ganun po ang naging observation. Now, my question right now naman po, if it will undergo repairs and maintenance in the future po, if plano ninyo, have you considered na gamitin o makiusap sa mga gated subdivision na yung mga, kasi may mga alternate roads sila na pwedeng pwedeng gamitin once na humigpit ang traffic sa EDSA. So far, wala pa po kaming nakita na benefit niyan. Dahil we were able to identify naman po mga alternate routes na karsada na. But salamat po sa pagbigay ng suggestion. We'll also consider po yung mga private subdivisions as alternate routes kung kailangan. Pagdalitin lang naman po. Yes, habang ginagawa. Kagaya ng nangyari sa McKinley. Yes. We'll consider that po. Chairman, hindi ba, ano lang yan sabi nung iba, inggit lang daw yan subdivision. Kasi kung practice, may pag-aaral kayo dyan, pag pinadaan mo sila sa mga subdivision along EDSA, mas circuitous ang route. Wala namang connecting roads yung bawat ito, malaki ng subdivision. So lalong magta-traffic sa loob, pero hindi bibilis. But from point A to point B, yung mga travelers. Kasi hindi magkakalunsong ang alye. Remember yung panahon pa yata na before Duterte, yung Dasmariñas was suggested as an alternative dun sa traffic sa EDSA, pero umangal yung mga residents ng Dasma. Well, kailangan po natin pag-aralan yan. Tama po na baka naman po walang lagusan. Pero, sabi ng labas. opo, so kung iikot-ikot ang dust doon din babagsak, wala pong kumbaga added benefit yan. Natatandaan ko nung ako po ay bagong abogado nung binuksan po yung Bel Air at San Miguel subdivision niya tayo. Malaking benepisyo kasi instead na umiikot kami sa Kalayaan, Rizal Avenue, nakakatagos po kami from Makati papunta ng Makati City Hall. Kung ganun po, siguro pwede. Pero kung iikot ka lang and then babalik ka rin sa EDSA, tama po, wala pong additional benefit po yun. So, kung may tatagusan ng other streets, pwede po yun. So, but again, we will consider po and study it carefully. Para lang yung, ano itong kali sa EDSA, sa pagitan ng Robinsons at saka ng ginagawa. Yung sa TV sila yun. Corinthians. Lagi naman lalabasan Papasok ko, hindi babalik din sa EDSA yan. O dito sa mga subdivision sa kanan, mas dito sa may area ng San Juan, wala din Yung wakwak, papasukin, babalik din sa Ortigas So, pakayo kampanya lang yung sabi nila, galit sa mga tagumpay na tao. But anyway, may tanong po dito, may hiyang magkarami na kasamahan. Ano na raw po ang latest din sa pakita na talaga si Mr. Go at saka yung, hindi ko alam kung ang kalaban niya polis o napulkon Nagpunta naman po si Mr. Go kay Napolcom Commissioner. Actually, 2 beses po sila nag-usap. Yung huli nga po, humingi siya ng paumanhin. Hindi lamang sa Napolcom, kundi sa buong hanay ng PNP. At ganoon din po kay Captain Felipe. So, hopefully, this will put to rest yung issue. Although I understand nag-file po pa rin po si Captain Felipe na kaso against kay Mr. Go. Pero kausap ko po ang pamunuan ng PNP at kami po ay nagkakasundo na wala pong magbabago sa aming magandang relasyon. At yung aming pong mutual respect, cooperation sa lahat ng bagay ay mananatili. So, insofar as Mr. Go is concerned, dahil po nga ito pong kanyang kaso ay sa pagtupad niya sa tungkulin, ipoprovide po namin siya ng support. Kung abogado man po yan or kung ano man.
will provide po yung necessary po support sa akin. Again, re-educate us. Essentially, ano ang reklamo kay Mr. Go ng pulis at saka ng NAPOLCOM? And as a lawyer that you are, may karapatan ba ang NAPOLCOM na punahin yung hindi naman pulis? Well, una-una po, definitely walang jurisdiction ang NAPOLCOM sa empleyado ng MMDA. Yung pong pagpuna naman sa naging actuations po ni Mr. Go, iyan po ay karapatan ng NAPOLCOM dahil pinoproteksyonan niya po yung institusyon na PNP. At kami naman po ay hindi sensitibo sa ganyan. At tinitingnan po namin lahat ng anggulo. Kung sinasabi po nila na may mali yung aming mga tauhan, bibigyan po namin yan ng due process, bibigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa mga issues or puna sa amin, lalong-lalo na po kung may aligasyon ng kamalian. At yan po ay di-decide namin kung ano sa tingin namin kung may ginawa talagang mali. Dahil sa amin naman pong ahensya, hindi po namin kinukonsinte ang aming mga tauhan, lalong-lalo na kung mali ang ginagawa. Pero kung nasa tama naman po, yan po ay tatayuan namin at dinipensa. Kung ang NAPOLCOM ay puprotektahan ng pulis, hindi ba dapat hindi siya mag-comment kung sa side ng empleyado ninyo? Hindi ba mas tamang Civil Service Commission ang pagsumbungan kung talagang bastos yung isa? Well, hindi ko po masasagot yan. Siyempre, personal po yan kay Commissioner. Again, part po rin siguro yan ng karapatan, freedom of speech. Kung sa tingin niya may mali ang aming tauhan at ibinoise out niya yung kanyang sentimiento, hindi po namin siya mapipigilan at karapatan niya po yun. On our end, yung administrative case based doon nga po sa mga puna na yan ay gumugulong na. So, in the coming days po siguro magkakaroon kami ng resolution dyan. Pero, again, ginagalang po namin lahat ng opinion at tinitake namin yan seriously at tinitingnan. Dahil gusto po namin improve yung aming servisyo. Kaya po lahat ng komento na at suggestion ay amin pong tinatanggap. With regard to yung clearing operations, parang hindi malinaw sa akin kung ano yung scope ng authority ng MMDA. Ano ba, napanood ko yan si Mr. Go na minsan in-order niya na i-fine yung isang fire truck na naka sa recto yata. Well, Tapos meron ding yung ambulances dun sa malapit sa National Center sa Banawe, yung mga bones, mga well, una-una po, kahit ano pong obstruction niya, whether government vehicle or fire truck yan, kung nakaharang po sa daan, lalong-lalo na po sa Mabuhay Lane, illegal parking po yan. Dahil ang kalsada po natin ay ginawa para daanan, hindi para paradahan. So kung bawal po pumarada dyan, regardless kung ambulansya yan or fire truck, kailangan pong tikitan talaga. May mga katwiran po na nagdala sa ospital. Hindi naman po pasyente yung pinasok sa ospital, yung driver. So bakit niyo po iiwan sa daan yung pong sasakyan or yung ambulansya? Di ba po? So, sasabihin, baka hindi kami makatao dahil yung ambulansya nagdala sa ospital. Hindi naman po namin tinuto pag nandun yung pasyente sa loob eh. And dapat po bang bumaba yung driver, umalis? Kung gagawin niya yan, dapat i-park niya yung ambulansya sa tamang parking niya. Hindi po iyahambalang sa daan. Di ba po? So, sa amin po, malilinaw yan yung sa clearing operations namin. Regardless kung iyan po ay sasakyan ng pamahalaan, kung hindi naka-park sa tamang lugar, yan po ay aming titikitan
kung wala po yung driver, amin pong ito. Chairman, hindi ko ba, again, as a lawyer that you are, hindi mitigating circumstance na nagdala ka ng pasyente at ambulance driver ka. Hindi ba dapat yan ay aggravating? Ikaw na driver ng ambulansya, nauunawaan mo ang kahalagahan ng luwag na kalye during emergency. Ba't nung hindi ka emergency, bakit ikaw nakaharang? The same thing with fire truck drivers. Galit na galit sila sa traffic, masikip na kalye, pagka emergency. Tapos nung hindi sila emergency, sila nakaharang sa traffic. Kaya nga po, part po yan ng disiplina. Hindi naman po yan ginagawa para manggipit or mag-raise ng funds para sa MMDA. Ang purpose po ng pag-clear namin ay para linisin ang daan ng kahit anong obstruction at para po masiguro na maluag ang ating karsada. Kulang na nga po ang karsada, paparkan pa, di lalo pong sisikip. Yan po hindi lang natin nararamdaman pero nakakadagdag po yan sa pagsikip ng daloy ng traffic. So, again, wala po kami pinipili. Kung nakapark siya dahil nakapila siya sa para maibaba ang pasyente, hindi po namin yung gagalawin dahil naiintindihan po namin yun. Pero yung wala ng pasyente, natutulog yung driver or umalis. Ang tagal nang nakapark, doon yung kanya sasakyan. Yun na po, mali na po yun. Hindi na po naman siguro panggigipit yan or kawalan ng puso. Dahil, in the first place, kung naibaba mo ng pasyente mo, kung aalis ka sa sasakyan mo, maghanap ka ng tamang parking. Di ba po? Hindi naman po tama na dahil nagdala ka ng pasyente, pwede ka na mag-park kahit saan, kahit na naibaba mo na yung iyong pasyente. Mali naman po. Hi, Sir Martin Brennan from IBC. Secondly, you mentioned po yung health rehabilitation. So, we expect na operational pa rin po yung mga public transports po natin. Yes, in-assure naman po yan ni Sec. Vince Dizon na unang-una, wala pong pagsasara ng bus lane. Yung exclusive bus carousel lane po natin ay mananatili. So, in fact, may ilang beses na pong binanggit ni Secretary Vince na definitely yung atin pong mass transportation ay hindi po maka-apekto. Sir, to clarify lang, yung status ni Sir Gabriel, does he remain to be the head ng strike? Yeah. Yes, siya pa rin po ang head. At hindi po siya suspended. Although may administrative proceedings nga po na ongoing. So, we'll decide po siguro by early next week tungkol dito. Actually, napirman ko na pala po yung decision. Isi-serve lang po yan sa kanya before any announcement will be made. Hindi mo na I-serve ko muna po sa kanya. Hindi ko po alam kung na-serve na sa kanya yung decision. Mapangit naman po kung i-announce ko sa media tapos hindi pa pala po niya na-release. Doon the administrative aspect. Kasi di ba kung matatandaan nyo, nagpa-show cause order tayo sa kanya because of the incident. So, nagsubmit na po siya ng answer and dinicide na po namin kahapon. So, hindi ko lang po alam kung na-serve na yung decision ng admin service natin, admin department. Kaya hindi ko pa po pwedeng ilabas yung maging decision po na. Well, sir, to clarify, will that decision dictate his fate, whether he will be still? Malalaman niyo po yan once na inilabas na natin. next week, sir. So next week, Monday, next week, Monday. Yes, Monday. Monday. I'll just have to make sure na na-serve po sa kanya. So, Monday. Dahil unfair naman po sa kanya kung yung decision malalaman niya through the media. Hindi naman po tama. Ano na kung masama para sa kanya? Tingin ko naman hindi ganon pa rin karami. It's just that ngayon kasi sa lahat halos ng tao may cellphone at yung cellphone may camera. So nakukunan. At na-i-post, marami nakakapanood.
Pero I think hindi naman prevalent yan, ganyan sitwasyon. At isolated pa rin. So, sa akin palagay, mas marami pa rin yung level-headed na kahit nagkasagian, nagkasingitan, ay nagpapalagpasan naman. So, yun lang, hindi rin talaga maiiwasan na may mga kababayan tayong maiinit ang ulo na nag-uwi sa pagtatalo, sa pisikalan. Pero sa aming observation po, miski yung nagkakabanggaan, nagkakasakitan, nagkakakitan or nagkasagian, nagka-aksidentehan, bihira naman po yung nag-aaway talaga. May kasabihan po kasi na the road to hell is paved with good intention. Nakikita natin yan pagka rush hour, masigit pang dali ng trapiko, may nagwangwang na ambulansya. Ang ginagawa ng ibang riders, ina-appoint na kanilang sarili bilang tagawalis ng kalye. Sila yung busina ng busina, pinapalo ibang masakit para tumabi, o kaya naman, sila naman bumubuntot doon. Sa iba naman pagkakataon, ito po yata yung delikado sa road rage eh. Pag kami nakitang nasagi at hindi tumabi yung isang ano ang karapatan ng isang nagmumotorsiklo na unahan at harangan? Assuming na may violation na nagawa sa trapiko o sa masakyan. Pwede ho ba yun o sila ang dapat kinakasuhan? Una-una po yung sa ambulansya, dapat po hindi natin gawin yan, lalo-lalo na yung ating mga nagmumotor dahil delikado rin po. Unang-una, hindi sila otorisado. Pangalawa, pag na-aksidente sila dahil sa kanilang ginagawa, although maganda nga po yung intention, makakaabala din po sila at makakaharang pa doon sa ambulansya. Baka instead na magdire-diretso yung ambulansya papuntang ospital, magkaroon ng additional na pasahero. So, sana po iwasan po ng ating mga kababayan yan. At ganoon din po, sana po yung mga ambulansya natin, huwag nating sundan. Dahil pag sumunod po tayo dyan, makakaabala rin po tayo sa traffic at hindi po tama na gawain yan.